Kung matatandaan nyo mga idol, doon sa mga nakaraan nating video, ay meron tayong tinalakay tungkol dito sa di umano ay cashless na darating na panahon ay ipatutupad na. Pero yan, yung panahon ng pandemonic, binanggit na rin yan ng ating idol na si Ginoong Dante Maravillas doon sa kanyang programa. Na sinabi niya, darating ang panahon, hindi na natin mapapakinabangan ang sarili natin mga pera kahit may pera ka sa bangko. At sabi pa nga niya, yung mga may pera sa bangko, kunin nyo na. Dahil pagka nag-freeze o nagsara ang bangko, hindi nyo na makukuha. Yan, sa ayaw natin sa gusto, mangyayari kasi nga, pinapakita na rin ngayon sa mga video at sa mga iba pang mga social media, yung tungkol dyan sa cashless. At kaalintabay niyan mga idol, yung pagtatatak sa noo, yung paglitaw ng anti-Kristo. Yan mga idol, sa ayaw natin sa gusto, mangyayari yan. Kaya yan ang dapat natin paghandaan, di ba? Tama? Ngayon, pag dumating ang mga panahon na yan, kailangan handa ang bawat isa sa atin kung paano natin yan malalagpasan o maliligtasan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga idol sa video ito. Siyempre mga idol, bago tayo magpatuloy, ay nais ko munang batiin kayo ng isang magandang tanghali. Tamang kayong panig ng ating bansa naroon, naway nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Gayon din naman yung ating mga idol na nasa ibayong dagat, tamang kayong panig ng ating mundo naroon, binabati ko kayo ng isang magandang tanghali, kung tanghali dyan sa inyo, magandang umaga kung umaga dyan. Magandang hapon naman kung hapon. At kung gabi, magandang gabi sa inyo. Bueno mga idol, umpisahan natin yung ating paksa tungkol dyan sa cashless at sa pagtatatak sa noo. Alam niyo ba ang mga idol, sa totoo lang, nakakatakot yan pag yan nangyari na at nagaganap na. Bakit? Ang ayaw magpatatak, patay. At ang mabigat pa dyan, kahit may pera ka, you cannot buy anything without mark of the beast. At kung may mga pupuntahan ka probinsya, magbabakasyon ka, you cannot travel without mark of the beast. Bakit? Sa terminal pa lang ng mga bus, o kahit may sarili kang sasakyan, may mga checkpoint dyan na dadaanan. Di ba? Yung mga bus, pagdating sa checkpoint, okay lang yun kasi sa terminal pa lang ng mga bus, meron na silang scanner. Malalaman na kung sino may tatak, sinong wala. Yung mga sibilyan ng mga sasakyan, yan ang i-checkpoint. Di ba? Ganun, kung paano nangyari yung nakaraang pandemonic na nagkaroon sila ng mga checkpoint at nagkaroon ng mga scan sa ano, kung meron kang COVID, ganun din yan. O, ang kaibahan lang yan, ito iba to, mark of the beast na to tatak ng halimaw. Di ba? Kaya nakakatakot yan. Pero mga idol, huwag niyong katakutan yan kasi sa ayon sa gusto mangyayari yan. Ano na nga dapat gawin? Paghandaan. Bakit? Kasi nga, hindi na rin naman nila inililihim, inihaayag na rin nila. At may mga lumalabas na sa social media tungkol dyan. Oh, may mga bansa na di umano na cashless na sila. Hindi na sila gumagamit ng normal na pera. Yan ay hindi natin alam kung totoo yan. Pero di umano daw, meron ang gumagawa niyan. Kaya nga yan, tayo natin sa gusto, mangyayari yan dahil nakalagay yan sa banal na kasulatan. At ang kalintabay niya ng paglitaw ng anti-Kristo. Paglitaw ng anti-Kristo, kung paano nangaral ang ating Panginoong Kristo, ganun din yan. Magpapakita yan ng mga tanda at mga kababalaghan. Lilinlangin ng marami
iikayatin at iniligaw pati ang mga hinirang. Yan, so primero maganda pa yan, malumanay. Pag dumating yung sukdulan na at yung mga hindi maniniwala, gagamit na yan ng pwersa. At doon na mangyayari yung magkakagulo. Bakit? May mga lalaban dyan eh. Oo, may mga lalaban, lalo yung mga nakapaganda. Kaya nga maganda nga ginagawa nila, nakakapaganda ang tao. Di ba? Kaya yan mga idol, kinukwento lang naman natin. Kasi nga, mangyayari yan sa ayaw natin sa gusto. Nakatalayan eh. Nakakatakot yan, pero masaya yan pag natuloy. Bakit? Bakbakan yan, parang civil war yan. Mangyayari dyan. Oo. Kung may mga kalaban ng ating mga military, na mga rebelde, parang ganyan yan. Ay kung sa mga rebelde nga lang, nahirapan na sila, di lalo pagka yan pinalaganap. Dahil hindi lang rebelde ang babanggayin ng ating mga military at police dyan. Mga taong bayan na. O, di ba? Pero, huwag kayo mag-alala kasi sabi nga sa Biblia, magbibigay din ng Diyos ng mga tagapagtanggol doon sa mga ayaw magpatatak. At dito sa ating bansa, maraming military at police dito na lingkod ng Diyos. At yan ang hindi tiyak magpapatatak. Yan ang pangunahing makakalaban ng kapwa nila militar at kapwa nila pulis. Na yan naman siguro ang kakasangkapanin din ng Diyos na maging tagapagtanggol na mga ayaw magpatatak. Di ba? Tama. Kaya huwag natin katakutan yan. Pagandaan lang. Yung mga mayayaman dyan, sigurado, pag nainganyo yan sa mga matatamis na pananalita nitong Antikristo, papayag yan. Kaya nga nakalagay din sa kasulatan, ang magkakamag-anak, magkakapatid, magpapamilya, magwawatak-watak. Bakit? Magkakagalit eh. Yung pamilya, alam mo, pamilya mo natatakan, ihimukin ka niyan. Ihimukin kayo niyan. Siyempre, kung di kayo papayag, kayo magtatalo-talo hanggang sa kayo magpapatayan. Ganun ang mangyayari dyan. Walang anak, walang magulang, walang kapatid sa kapatid. Magwawatak-watak eh. Kasi nga, ano na yan eh, labanan na yan ng kapangyarihan ng Antikristo at ng pamahalaan. Laban sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos at ng ating mga hinirang ng ating Panginoong Diyos. Kaya yan, maganda rin yung kanilang ginagawa, nakapaghahanda ang tao dahil inihahayag na nila. Nililihim. Kaya yan, mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga, sa napapanood din natin sa social media. Marami na rin sa inyo nakakapanood yan. Ini-ignore lang. Pero tandaan nyo, huwag nyo i-ignore. Bakit? Baka pag dumating yung takdang panahon, at saka kayo magsisi. Masasabi nyo, totoo pala. Ba't hindi ko kagad, hindi ako naniwala. Di ba? Ang pangunahing mabibiktima niyan, yung mga mahihirap sa lahat sa kahirapan. Bakit? Papangakuan ng Antikristo ng magandang buhay. Karangyaan, kasaganahan, pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman. So primero, malumana yan, maganda yan. Yung hindi nila makukuha sa santong dasalan, kukunin yan sa santong pagpasana. Tulad ng nangyari ng mga panahon ng pandemonic. Diba, nagpabako-bakuna. Yung ayaw magpabakuna, hindi nila makuha sa magandang sistema. Yung bandang uli, diba, nagkaroon ng pwersahan. At yung nangyari ng panahon ng pandemic na you can travel, you cannot ride without vaccine. No vaccine, no ride. Dito naman, pag natupad na yan, you cannot travel without mark of the beast. You cannot buy without mark of the beast. Ganun yan mga idol. Kaya nakakatakot yan na masaya. Yung mga mayayaman natin, mga idol dyan, lalo lehitimong Kristyanismo sila, ayaw nila magpatatak, maghahanda yan sa paano paraan. Alam na natin, siyempre bakbakan yan, magpuproduce ng gamit yan. Di ba? Ay paano yung mga mahirap na hindi kaya mag-produce ng gamit? Di ba? Yun naman ang
aasahan nun yung mga ibibigay ng Diyos na tagapagtanggol. Kaya ito parang dahil pa civil war nito pag nagkatuluyan to, pag natuloy ito. Oo, kasi may lalaban talaga eh. Hindi papayag eh. At yung iba dyan, na walang kakayahan, mamumundok. Kung mamumundok, pagtatago kung sa mga liblib na lugar na hindi sila matutuntun. Oo, maswerte nga yung mga nasa parting probinsya. Bakit? Lalo't yung mga malalapit sa mga liblib na lugar, sa mga kabundukan, makakapagtanim sila ron eh, na pwede nilang mailutong gulay. Kasi sabi nga, gutom mga abutin ng mga ayaw magpatatat. Bakit? May pera ka nga, hindi ka naman makakapamili. Oo. Kasi, pagdating mo sa pamilihan, dadaan ka sa scanner. Pag wala kang tatak dito, hold ka. At diyan ka na, mamamatay. Pag ayaw mong magpatatak. O, di ba? Ayan. Sabi nga, magkakagutom yan eh. Pinauna na yan ng ating Panginoong Jesucristo, kaya sa ayaw natin sa gusto mangyayari. Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, kapag nakakita yung mga tandang ito, talastasin yung siya'y malapit na. Ano yun? Yung mga tanda na binigay niya, mga digmaan, sabi niya. Makakarinig kayo ng mga digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan. Di ba? Titindig ang bansa, laban sa bansa, kaharian. Laban sa kaharian. At sabi niya, magkakagutom. Wala tayong magulumyanan, datapot hindi pa yan ang wakas. Pagsimula pa lang yan ng kahirapan. Di ba? Kaya nga sabi rin niya, ang makapagtiis at manatili hanggang wakas, siyang maliligtas. Kaya naman sa parte mga bundok, sa parte swerte na nun. Makakapaganda sila. Oo, makakapagtago sila. Ay paano tayo mga nasa syudad? Ang tanging paghahanda natin dyan, lumaban na lang tayo. So yung mga ayaw magpatapat. Di ba? Ay paano kung wala kang armas? Paano ka lalaban? Di ba? Aasa ka na lang doon sa magtatanggol sa'yo. Marami naman tayong military police na Kristiyano. At yun, tsak, hindi papayag yun. Hindi yun papatatak. Although nasa gobyerno sila. At ito sa ating bansa, nandito ang bayan ng Diyos eh. Mahirapan sila rito. Yan, maliban na lang ang ating presidente, mapasang ayon ng Antikristo tungkol dyan. Ay kung hindi rin papayag ang presidente natin, hindi sila obra. Di ba? Titigmain tayo ng mga kalapit bansa. Bakit? Ayaw natin eh. Ayaw ng presidente natin eh. Ang malaking gulo yan mga idol. Hindi naman nakakapagtaka kasi sabi sa Biblia, dadatnang kayo na sa pakikipagbaka. Ano ba yung pakikipagbaka? Yan na nga yan eh. Pag nangyari na yan eh. At yan mga idol, tandaan nyo, hindi naman magtatagal yan. Bakit? Kapag dumating na sa sukdulan, marami nang nangamatay nang dahil sa ating Panginoon, yung mga ayaw magpatatak, bababa na ang ating Panginoon para tapusin na, wakasan ang buong sanlibutan. At sabi nga sa Biblia, isang kakilakilabot na wakas sa apoy ng paninibugho ng ating Panginoon, nalilipol sa lahat ng taong masama. Sabi nga, ang kalangitan at ang lupa mapupugnaw sa matinding init. Di ba? At yung dadat ng buhay, hindi na mamamatay yun. Yung mga nakapagkisan ka sa wakas. Yung mga nangamatay naman sa pangalan ng ating Panginoon, bubuhayin maguli yun. Para sumalubong sa alapaap. Yun ang kagandahan doon. Kaya maganda rin yung ginagawa nila. Hindi na nila nililihim, nilalantad nila. Hindi kagaya ng panahon ng pandemonic, binigla tayo, di ba? Binunaga ang buong mundo. Pero yun, try up na nila yun sa atin. Try out na nila na maaaring mangyari, pero hindi na yan sa pamamagitan ng sakit o anumang karamdaman. Hindi na mauulit yun. Yung pandemic na yan, hindi na yan. Antikristo na talaga. Lilitaw na, sabi sa Biblia, ang anak na Swail, ang anak na kapahamakan. Oo, yan yung Antikristo. Papakilala siyang Kristo, papakilala siyang Diyos. At ang unang mabibiktima dyan, tandaan nyo, yung mga walang alam at yung mga hindi tunay na Kristiyano. Hindi sa lahat, yung sa lahat sa kahirapan. O, di ba? Yan mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin dahil kasi nga nakikita at napapanood din natin sa ating kapwa social media.
inihahayag na nila. Yun ang kagandahan nun. Hindi na nila inililihim, inihahayag nila. Kaya ang tao nakapaghahanda. O bakit kailangan mangyari yan? Gusto ng Diyos mangyari yan. Bakit? Kasi nga, para malaman niya kung sino talaga ang para sa Kanya. At kung sino ang para sa Antikristo. Maraming mabibiktima ang Antikristo dyan. Sabi nga, gabuhangin sa dagat ang hindi maliligtas. May maliligtas man dyan, kaunti lang. Kaya mapalad sabi niya, ang makapagtiis hanggang sa wakas, manatili hanggang sa wakas. Kaya yun ang dapat natin gawin. Pag nangyari na yan, at nasa ligtas tayong lugar, manatili tayo hanggang wakas. Tumanas man tayo ng gutom, kahirapan, kasi sabi ang iba mamumundok eh. Tatago sa mga liblib na lugar. Pero pag nangyari na yan, kasabay ng malakas na ugong, sabi na, pag nakita nyo yung kidlat mula sa silangan, tagos ng kalungan, kasabay ng malakas na ugong, ayan na. Tapos sabi niya, yung mga makapangyarihan tao, sisigaw ng kalagim-lagim. Mga lilito, sabi niya, tatakbo ng parot parito. Kasi yan na nga yun eh. O, di ba? Masaya, di ba? Yung sa mga hindi handa, natatakot siya kasi sabi nga, ingatan yung magulumihanan. Oh. Kung tunay kang hinirang ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Kristo, hindi ka dapat matakot dyan. Sabi nga, mga gala kayo, sapagkat nasa inyo na ang kagantihan. Mamatay ka man, may kagantihan ka. Pero yung mga naging alipin, nagkaroon ng mark of the beast, wala nang kagantihan doon. Kasama ng Antikristo yun na ilalagay sa tinatawag na lake of fire. Yon. So, ako mga ito, sa totoo lang hindi ako natatakot yan. Mangyari man yan. Bakit? Nakapaghahanda tayo eh. Kaya, lang, ang mensahe ko lang sa inyo, maghanda kayo. Huwag niyong katakutan. Ang the best, maghanda sa darating. Sabi nga ng ating Panginoon si Kristo eh, mga sipaghanda kayo. Ating Panginoon si Kristo mismo sinabi niya eh, magsipaghanda kayo. Bakit? Darating nga yan, sa ayaw natin sa gusto, mangyayari yan. Di ba? Tama? O ngayon, yung mga hindi handa, ayun ang dapat na pag-isipan nila sa ngayon pa lang, na hindi pa nangyayari. Kaya nga, ito mga idol, kinukwento ko lang sa inyo to para magkaroon kayo ng konting kaalaman at makapaghanda na rin sa mangyayari. Di ba? Yan, kasi hindi naman din nila inililihim na, inihahayag na nila eh. O kung saan sa social media, mapapanood. Marami na rin siguro nakakapanood sa inyo eh. Kaya lang yung iba siguro, ini-ignore. Ang biling ko, ang payo ko, huwag niyong babaliwalain. Tanim nyo sa isip nyo yan at paghandaan. Diba? Para hindi kayo mabubulaga kung sakaling dumating na yung takdang panahon yan. Diba? Yung mga hinirang, hindi mo matataranta dyan. Hindi mo mapapaano kasi alam na yan eh. Tala na yan eh. Kaya yung mga tunay na hinirang, hindi yan basta-basta mabibiktima. At yan ang number 1. Kontra. Lalaban yan. Kaya malaking gulo nga yan eh. Nakalagay naman sa Biblia eh. Magkakagulo eh. Diba? Parang civil war. Masahol pa sa civil war yan. Kung nangyari yan. O kung paano yung nangyari ng panahon ng pandemonic na pwersahan na yung pagbabakuna. Mangyayari din yan. Pwersahan yung pagtatatak. Yung hindi makukuha sa malambot na usapan, yung tinatawag na santong dasalan, kukunin niya sa santong paspasan. Kaya yan, naikukwento lang natin. Dahil nga, hindi naman din inililihim. Napapanood din natin eh. Yung iba nga na mga kapwa natin vlogger na inihahayag yan, meron silang mga screen na nakasulat sa Biblia, mababasa mo. Wala tayong gano'n kasi tayo kwento lang. Pero yung kinukwento natin, base na rin doon sa ating mga napapanood at base na rin sa banal na kasulatan. Yung mga tunay na hinirang, alam yan. Nakatala yan. Di ba? Kaya mga idol, isa lang masasabi ko, huwag yung babaliwalain. Dahil yan, mangyayari yan. Di ba? Yung lindol, nagaganap na. Sabi nga, lilindol sa iba't ibang dako. Magkakagutom. Digmaan. Yung digmaan, may lilihim ba natin? Ayan nga, kung saan may gera ngayon.
Palatandaan yan na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo na magaganap. Pagkatapos, digmaan, gutom. Bakit? May epektuhan ng mga ekonomiya eh. Di ba? Hindi lang doon sa lugar ng digmaan, pati yung mga hindi kasama sa digmaan, may epektuhan yun. Bakit? Eh, yung kagaya ng mga world market, yung mga ano natin, world trade. So, kaya nga yung World Bank, kung napanood yung sa cashless, yung presidente mismo ng World Bank, na babae, sinabi na yan, baka ma-freeze ang pera. Pagkatapos ng digmaan, wala nang gagamitin pera. Katulad daw nung nangyari nung panahon ng Hapon, pagkatapos ng digmaan, wala nang pera na pinalaganap. Pero ganun pa man, lumaganap pa rin ang pera in the long run. Oo. Pero dito, wala na. Cashless na. Di ba? Ganon. Kaya, ayan, tanong natin, yung bang mga kababayan natin, mga mayayaman na ilang taon din ang pinaghirapan yung kanilang kayamanan, mawawala lang ng ganon-ganon. At iba makikinabang. Di ba? Kung wala kang tatak at mayaman ka, hindi mo magagamit yung pera mo. Hindi ka makakapamili. Eh kung tunay kang lingkod, mayaman ka, papayag ka ba? Diba? Kaya yan, mga idol. Magandaan natin, nalalapit na yan. Oo. Masaya yan pag nangyari yan. Pero sabi nga, ang iba dyan, mahihintakutan. Mga lilito, tatakbo ng parito. Bakit? Eh nga, magkakagulo nga eh. At sabi nga, dadatnan kayo nasa pakikipag baka. Hindi yan matatapos ng normal. Matatapos yan sa pakikipagbaka. At pagsukdulan na, bababa ang Panginoon. Para sagipin niya ang lahat ng kanyang mga hinirang. Yung mga namatay sa kanyang pangalan, mabubuhay yun. At yung mga natitirang buhay, aagawin niya yun sa apoy. Sasalubong sa lapaap. Di ba? Kasi nga, pagbaba niya, kasabay niya ng apoy. Sabi nga sa kakilakilabot na wakas, sa apoy ng panibugo. Hindi mo yan? Sino ang gusto mapasama dyan? Siyempre, wala. Kaya ngayon pa lang, pagandaan nyo na, para okay mapasama. Magtiis hanggang sa wakas, sabi nga manatili at magtiis hanggang sa wakas. Yun ang maliligtas. Kaya yung iba siguro, yung mga ibang nasa syudad, umuwi na sa kanilang probinsya, para just in case, ano man mangyari, hindi sila basta-basta makakaranas ng gutom. Bakit? Sa probinsya kasi, masipag ka lang magtanim. Lalo ta sa liblib na lugar ka, na hindi naman kayang pasukin itong mga Bakit yung panahon ng pandemic, may sa mga liblib na lugar, may mga nabakunahan ba? Wala, di ba? Malaya sila nakakagalaw. Ganon din yan. Kaya nga iba sabi sa Biblia, mamumundok, magtatago kung saan liblib na lugar, yung iba sa mga kuweba. Di ba? Pero ang makapangyarihan tao, sabi nga, sisigaw ng kalagim-lagim. Alam na natin kung sino yung mga makapangyarihan tao na yan. Di ba? Sama na dyan ang anti-Kristo. Kasi ibubulid dyan sa dagat-dagatan. Kaya nagkukumawag ang anti-Kristo kasi alam niya malapit ng kawakasan eh. Kung may mga taong hindi naniniwala na wawakasan itong mundo, wawakasan ito. Sabi nga sa Biblia, sa pamamagitan din ng gayong salita, iniingatan talaga sa apoy. Bakit? Sabi pa nga, pwedeng paikliin, pwedeng pahabain dahil sa mga hinirang. Alin, yung pangyayari. Itong mangyayari ito, pwedeng paikliin, pwedeng pahabain dahil sa mga hinirang. May mga hinirang kasi ang Diyos eh. At dyan niya susubukin yung kanyang mga hinirang. Kaya kailangan mangyari yan. Di ba? Yung mga hinirang na magpapakatatag. Pero kahit hinirang ka, kung madadaig ka ng Antikristo, madadaig ka ng kahirapan, madadaig ka ng takot, hindi ka mapapasama. Nasasalubong sa ating Panginoon. Paano? Hindi naman, napagkukwentuhan lang natin dahil nga sa mga magaganap at sa ating mga napapanood. Karugtong lang ito, idol, yung
una natin naging video. Nabanggit ko na to sa mga una natin video eh. Medyo parang niripaso ko lang. Para sana naman, huwag niyong baliwalain yung mangyayari. Hindi dapat katakutan, ano dapat gawin, paghandaan. Kaya ngayon pa lang, may mga idol tayo dyan na siguro naghahanda na. May mga idol tayo dyan ng mga antingan, antingero. May mga gaom. Yan, hindi yan basta-basta siguro madadaig ng Antikristo. Pero, baka yung gaom nila, sa ilalim ng kapangyarihan ng Antikristo, baka isa rin sila sa magiging kasangkapan para magpatupad ng tatak. Meron namang antingero dyan na talagang nasa panig ng kaliwanagan. Yan naman ang isa sa mga magtatanggol siguro. Doon sa mga ayaw magpatatak. Kasi ang ayaw magpatatak, ganun o. Mo, anong kademonyohan yan? Pag ayaw mo na, papatayin ka. Patayin ka man nila at hindi, magpatatak at hindi. Kahit magpatatak ka, pagkatay ng pag-uukom, hindi ka rin maliligtas. Pag hindi ka nagpatatak, patayin ka man. Siguro ka, wala kang tatak eh. Di ba? Ganun mga idol. Paano? Bago tayo mag-iwawalay, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button. At i-like and share nyo na rin ang video ito para marami rin ang makaalam. At kung muli inyong lingkod, muli ko kayong binabati na isang magandang tanghali. Kung tanghali sa inyo, sama kayong bansa naroon, magandang tanghali. Magandang hapon, kung hapon dyan sa inyo, at magandang gabi kung gabi dyan sa inyo. At kung umaga naman, magandang umaga dyan sa inyong kinalalagyan, saan man kayong bansa naroon. Yung narito naman sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, isa lang ang aking pagbati. Magandang tanghali sa ating lahat. Bueno mga idol, hanggang muli, paalam!